Ipinanganak si Noah bilang ikalabintatlong anak na lalaki sa royal na pamilya, bilang isa sa labintatlong prinsipe na anak ng hari. Nagising siya at nakita ang isang mabait na babae na nakatingin sa kanya. Iniisip kung siya ba ang ina niya o isang katulong lang, pero bago pa niya malaman, lumapit ang mukha ng isang matandang lalaki na may balbas. Siya pala ang kanyang ama at ang hari, at sinilip siya mula ulo hanggang paa. Sabi ng hari, mukhang kinuha ni Noah ang hitsura ng kanyang ina, kaya agad na natahimik at napahiya ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata at kilay ay halos kapareho ng sa hari. Napansin ni Noah na nakikita niya ang kanyang mga stats, pero wala pa ring masyadong maintindihan sa mga iyon. Biglang lumapit ang isa sa mga mahikiro ng korte at dahan-daang niyakap siya bago sinabi sa hari na may kakayahan si Noah sa mahika ng tubig. Tumawa ng masaya ang hari at sinabi na kapag dumating na ang tamang panahon ni Noah, bibigyan siya ng mga lupa sa timog na kaharian kung saan karamihan ng mga clan ng Water Mage ay nakatira para mapamunuan niya sila ng patas. Dahil doon, tinanong ng hari ang salamangkero ng korte na tingnan ang stats ni Noah. Pero nung lumabas ang stats niya, biglang nanahimik ang buong korte at pati ang hari nahirapang maniwala sa nakita niya. May isang tao sa korte na sumigaw na milagro raw ito, tapos sumunod ang iba sa sigaw, kaya naguluhan si Noah. Tiningnan niya ang sariling stats niya at doon niya na-realize na may SS ranked water mage stats siya, na hindi pa naririnig kahit kailan, lalo na't ipinanganak pa lang siya. Lumipas ang 6 na taon mula noon, at si Noah. Lumaki siyang malusog na binatilyo. Unti-unti niyang nakilala ang kaharian ng Merse na pinamumunuan ng kanyang ama kung saan matagal ng tahimik at payapa ang kalagayan. Ngayon na namumuhay ang mga tao ng mapayapa at walang digmaan, mahal ng mga tao ang hari pati na rin ang kanyang mga anak na hinahangaan ng mga lokal at ng mga maharlikang pamilya sa bansa. Pero si Noah, hindi talaga interesado sa mga politika ng kaharian dahil may napagtanto siya tungkol sa sarili sa nakalipas na 6 na taon. Lumalabas na, may espesyal siyang talento na hindi alam ng iba. Kaya niyang sumipsip ng XP mula sa mga tauhan niya, ibig sabihin, habang dama-dami ang mga katulong niya, lalo siyang lumalakas. Ibig sabihin din nito, hindi tulad ng ibang tao na may limitasyon sa level, kayang umangat ni Noah ng walang hanggan at maging pinakamalakas na mage sa mundo. Hindi nagtagal, pumunta siya sa dining room para mag-almusal. At iniisip niya na limitado pa ang kanyang mga kakayahan at skills dahil bata pa siya ngayon. Pero kung magpapatuloy siya sa pag-eensayo, mabilis siyang lalago at maaabot pa pati ang mga nakakatandang kapatid niya. Naputol ang kanyang mga iniisip nang may dumating na magandang katulong na si Ivan at sinabi sa kanya na bumisita raw ang Crown Prince ng kaharian at ang ika-4 na prinsipe. Nagdesisyon si Noah na tapusin agad ang kanyang almusal dahil kahit mga kapatid niya sila, hindi niya dapat baliwalain ang Crown Prince. Pumasok siya sa kwarto ng mga bisita at yumuko sa isang tuhod habang tinatanggap ang kanyang mga nakatatandang kapatid. Ang Crown Prince na si Albert at ang ika-4 na prinsipe na si Henry. Tumingin si Albert kay Noah ng malamig, tinatanong kung nasaan siya, habang mas mainit naman ang pagbati ni Henry, sinasabi na parang nagiging magalang na binata si Noah. Sabi ni Albert, magiging mahusay na chancellor si Noah balang araw at sinabi niya na may regalo siya para kay Noah. Pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay at agad na pumasok ang isang natatakot na alipin na may bitbit na maliit na kabaong. May nilalabas itong nakamamatay na aura. Nalilito si Noah sa kakaibang regalo na to. Pero inutusan ni Albert ang tagapaglingkod na buksan ang kabaong, na pilit namang ginawa nito. Nang buksan niya ang kabaong, biglang sumabog sa kwarto ang aura ng mga patay at papatayang tao. Naramdam ni Noah habang nakatingin siya sa espada sa loob ng kabaong, iniisip kung ano ba yang naramdaman niya. Bago pa siya nakabawi, sinabi ni Albert na kunin niya ito at subukan kung ano ang pakiramdam. Napagtanto ni Noah na ayaw niya talaga. Hawak niya ang talam. Pero dahil regalo ito mula sa prinsipe, hindi siya talaga makatanggi kaya napilitan siyang buhatin ito. Mahinahon niyang kinuha ang espada kahit na sobrang laki nito para sa maliit niyang katawan ngayon. Ngumiti si Albert at sinabi kay Noah na alam niyang kaya niya yon, tapos ipinaliwanag na ang talam na ito ay espesyal na espada na dinisenyo para sa mga water mage at kilala bilang Leviathan. Sinabi rin niya na bago siya, mahigit 120 na tao na ang sumubok humawak nito, pero wala ni isa ang nakaligtas para magsalita. Ang kwento.
Natakot siya at muntik nang mahulog ang makinang na espada. Pero sinabi ni Henry na huwag siyang mag-alala dahil sobrang lakas ng sumpa ng espada na iyon kaya siguradong patay siya agad pag hindi siya tinanggap ng espada nang mahawakan niya ito. Pagkatapos noon, parehong tumayo si Albert at Henry para umalis. Habang yumuko si Noah, iniisip niya sa sarili kung paano ba naman sinusubukan siya ng kayong-kayabang na Crown Prince, na siya pa niyang kuya, ng ganitong delikadong gawain ng walang kwentang dahilan. Pero alam niya na kung sasabihin niya ito ng malakas, siguradong mawawala ang ulo niya. Spike. Nang gabing yun, habang naghahanda na si Noah para matulog, napansin niyang tila tensyonado ang isa sa mga kasambahay niya. Kaya tinanong niya kung ayos lang ba siya. Medyo nag-atubili si Zoe, yung kasambahay, pero nang pilitin ni Noah na sabihin ang totoo, bigla siyang lumuhad at sinabi na gusto niya munang mag-leave dahil nasaon ng baha ang kanilang baryo at lahat daw ay tinangay. Nagugutom daw ang pamilya niya at plano niyang magbenta ng sarili niya sa Red Light District para makalakam ng pera na makakatulong sa pamilya. Sinabihan siya ni Noah na tigilan na ang pagsasalita. Sinasabi niya na si Zoe ang personal niyang katulong at hindi niya pwedeng pakawalan ng matagal. Sinabi niya kay Zoe na dalhin ang nanay niya sa estate at bibigyan niya ito ng trabaho bilang tagasara ng likurang gate at babayaran siya ng $5,000 kada buwan. Nalilito si Zoe at sabi niya na hindi pa siya nakakarinig ng ganoong posisyon. At kahit yun, ang sweldo ay sobrang taas daw. Sabi ni Noah huwag siyang mag-alala tungkol doon at sinabi rin niya na may bakanting bahay sa kanlurang gilid ng kapital na pwede niyang tirhan. Kasama ang nanay niya. Hindi makapaniwala si Zoe sa naririnig niya at napaiyak siya nang lumabas si Dylan, ang butler ng bahay, at tanungin si Noah kung may kailangan siya. Tinanong ni Noah kung alam niya ba ang tungkol sa pagbaha sa bayan ni Zoe at sinabihan siyang bumili ng maraming lupa doon. Naguguluhan si Dylan kasi. Mukhang mababang investment iyon, pero sinabi ni Noah na kailangan nilang tulungan ang mga taong nangangailangan doon dahil kung hindi sila kikilos, puro masasamang tao ang sasakop sa lugar at magpapasakop. Nagulat si Dylan sa sinabi. Tinanong ni Noah kung ano ang problema, pero sinabi ni Dylan na nagulat lang siya kung gaano kahusay na hinahandle ni Noah ang sitwasyon na parang isang veteranong lalaki, kahit na hindi pa siya nakaranas ng ganito dati. Naalala ni Noah na marami na siyang nakita na pagkawasak sa buhay niya noon, pero syempre, hindi niya pwedeng sabihin iyon sa kahit kanino. Kinabukasan ng umaga, naghahanda na si Noah kasama ang kanyang hukbo. Nagutos siya ng mga kasambahay para ihanda ang lahat para sa inspeksyon ng lugar na binaha nang tawagin siya ng ika-4 na prinsipe na si Henry. Mabilis siyang lumapit kay Henry na may mainit na batik, humihingi ng paumanhin na hindi agad nakarating, pero sabi ni Henry huwag na siyang mag-alala at tinanong kung saan nga ba pupunta si Noah. Sagot ni Noah na may lugar na tinatawag na Dasa na tuluyang binaha. Plano niyang bumili ng lupa doon at gustong inspeksyonin ang lugar para makita ang pinsala. Napansin ni Henry ang espada na ibinigay sa kanya ni Albert at tinanong siya kung balak niyang gamitin yun habang bumibisita. Sabi ni Noah, dala niya yun kung sakali na kailanganin niya, pero hindi pa siya sigurado kasi wala naman siyang nararamdaman na kakaiba mula nung una niyang makita. Hinayla ni Henry si Noah palayo sa mga mapanuring tingin tapos sinabi na medyo nag-aalala siya sa espada at sa biglaang pagiging bukas ni Albert. Kaya nag-imbestiga siya at nalaman na parang may sariling isip ang espada at kontrolado lang ito ng taong kinikilala nitong tunay na may-ari. Sabi ni Noah, naalala niya yung pangitain tungkol sa mga taong sumubok ng magmaster nito dati at na-realize niyang parang baliw na aso yung espada na ito, kaya kailangang patunayan niya na karapat-dapat siya bago niya talaga ito mapagmasterin. Sinabihan siya ni Henry na mag-ingat at huwag gamitin yung espada maliban na lang kung talagang kinakailangan, dahil dun, umalis si Noah papuntang rehiyon ng Dasa at nagulat siya sa nakita niya. Nang pagkasira na dulot ng baha, sinabi niya kay Dylan na hanapin ang pinakamalapit na opisina ng gobyerno at alamin ang mga dokumento ng mga lupang ito. Tapos lumipat siya sa baryo kasama si Zoe para mas maintindihan kung ano talaga ang nangyayari doon. Napansin niya ang mga lalaki sa mga simpleng kubo na nagkakatipon para kunin ang ayuda mula sa gobyerno, na medyo ikinatuwa niya, pero nawala agad ang saya nang tikman niya ang pangit na lugaw na ibinibigay sa kanila. Hindi siya makapaniwala kung paano kayang gawin ng gobyerno. Mababa talaga ang standards nila kaya naisip niyang tanungin ang lokal na opisyal dito sa lugar. Buti na lang pumasok si Lord Garl, ang lokal na opisyal, para mag-inspection.
Akala ni Noah tatanggalin niya yung pangit na kalidad ng pagkain. Pero sa gulat niya, pinisil ng lalaki ang kanyang ilong tapos tiningnan yung lugaw at sinabi na okay na daw ito, kaya natuwa yung mga kusinero na talagang sinasamantala yung sitwasyon. Sabi ng punong kusinero, ready na yung pagkain niya sa mansion. At agad na nagdesisyon si Carl, na umalis para sa salo-salo na naghihintay sa kanya. Hindi matiis ni Noah to kaya agad siyang nilapitan para harapin ang lalaki. Tinawag niya si Carl na isang corrupt na gago na maliit ang titi na talagang tumama sa pride niya. Agad namang hinugot ng lalaking may marupok na ego ang espadang dala niya kay Noah. Agad namang tinawag ni Noah ang espada na Leviathan na ibinigay sa kanya ni Albert, umaasang mapapatay niya siya. At bigla namang lumipad papunta sa kanya ang espada. Sa una, inakala niya na ang espada ay sumunod ka na lang sa kanya. Pero bigla niyang na-realize ang totoong lakas ng espada nang magsimulang lumaban ito sa kanya, sinusunog siya ng malakas nitong masamang aura. Pero hindi umatras si Noah, tuloy lang siya hanggang sa tuluyang napagtagumpayan ang espada at nakuha ang kontrol sa alamat na tibak ng tuluyan. Nang matapos yun, wala nang laban si Carl kasi madali lang niyang naiparada ang atake nito at napagdesisyonan na ang parusa sa pandaraya sa mga lokal sa panahon ng kalamidad ay wala nang iba kundi kamatayan. Sa isang mabilis na hiwa, pinutol ni Noah ng malinis ang ulo nito. Nagulat lahat sa lugar. Agad na pinalibutan sila ng mga gwardya, at muntik na siyang lingkingan. Pero pinatumba niya ang espada sa lupa, kaya may malalim na hukay na biglang sumabog sa paligid, na ikinagulat ng lahat. Dahil sa kaguluhan, napansin ito ng isang kabalyero na si Rowan, na bagong appoint bilang manager ng lugar na ito. Agad niyang nakilala si Noah, at yumuko siya sa isang tuhod. Nagulat lahat pero sumunod din sila, yumuko rin sa harap ni Noah, habang sinasabi ni Noah kay Rowan na ang unang kailangan niyang gawin ay siguraduhin na lahat dito ay makakain ng masarap. Agad na humingi ng paumanhin si Rowan sa kanyang pagkukulang at agad na tinanggap ang gawain. Pagbalik niya, agad na tinawag si Noah ng kanyang ama sa kapital kung saan inaasahan niyang pagsabihan siya, pero sa gulat niya, pinuri siya ng ama niya dahil sa mga desisyong ginawa niya at tiningnan muli ang kanyang mga stats na lumago mula noong huli niyang nakita. Nagpasalamat siya kay Noah sa tulong at sinabi na kakailanganin pa niya ito sa mga susunod. Tumutulong sa kanya sa pamumuno ng kahariang ito. Lumipas ang ilang araw pero nanatili si Noah sa kabisera ng lungsod. Dahil ang lungsod na ito ang puso ng buong kaharian at ang pinakamasagana, kung saan maraming mahuhusay na tao ang pumupunta para maghanap ng trabaho, plano niya na makuha ang isa sa mga talentadong ito para sa sarili niya para mapalakas ang kanyang kakayahan at mabilis na maging isang lakas na dapat pag-ingatan. Ang una niyang kandidata ay isang batang babae na narinig niya na napakagaling na mang-aawit at kamakailan lang ay pinag-uusapan bilang isang napakatalinong bagong pasok. Nalaman niya kung saang teatro magpe-perform si Ali at umupo siya kasama si Zoe para makita kung sulit nga ba ang mga kwento tungkol sa kanya. Hindi nagtagal, lumabas sa entablado ang isang batang babae na may sombrerong mataas na tinatawag na Ali at naghanda na mag-perform sa harap ng mga manunood. Nagsimula siyang kumanta at agad na naakit si Noah sa kanyang boses. Alam niya na hindi siya ang pinakamahusay na teknikal na mang-aawit na narinig niya, pero sigurado siyang si Ali ang mang-aawit na talagang mahal ang ginagawa niya. Iniisip niya, na sa tamang training at gabay, kaya niyang magtagumpay at nagsimulang isipin na balikan siya sa ilalim ng kanyang proteksyon. Pero bago pa matapos ang palabas, biglang pumasok ang mga goons sa teatro at sigaw kay Ali na tumahimik na. Huminto ang lahat ng manunood, nagtataka kung ano ang gusto ng mga salarin. Nakatayo si Ali doon, natatakot habang papalapit ang mga goons sa entablado. Sinubukan ng isa sa mga staff na pigilan sila, pero agad siyang itulak ng mataba. Bago tumalon mismo sa entablado, sinisigawan siya na bayaran na niya, sabi ay hindi sapat ang pagkanta niya sa mga entablado para mabayaran ang utang ng tatay niya. Nang inig siya habang sinasabi na pakawalan na siya kasi nagsusumikap siya kumita at babayaran din nila agad. Pero sabi ng mataba, basura ang ganitong paraan ng pagkita at kung gusto niyang mabilis at madaming pera. Sabi niya, isa siyang respetadong babae at pero nanghihina na si Taba at nagbanta na babul-iin ang kanyang mga paa kung hindi siya susunod. Doon nagpasya si Noah na makialam at sinabihan si Taba na lubayan agad ang babae. Lumingon si Taba at sinabi kay Noah na bumalik na lang siya sa bisig ng kanyang nanay at uminom ng gatas,
kung hindi ay papatayin niya ito. Wala itong pakialam kay Noah. Bumaba siya mula sa kanyang upuan at naglakad papunta sa entablado, sinasabing labag sa batas ang pilitin ang mga bata na magpanggap bilang kanilang mga magulang. Galit na sinunggaban siya ng matabang lalaki sa kwelyo at itinaas sa ere, sinasabing ngayong araw na ang huling araw ni Noah sa mundo. Ngunit hindi niya alam kung sino talaga ang kanyang kinakalaban. Sa isang pitik ng kanyang mga daliri, lumikha si Noah ng nakakatakot na lilang aura na nagpatambas sa 3 tauhan sa lupa. Habang inilabas ni Noah ang kanyang espada at itinuro ito sa matabang lalaki, napagtanto ng mga tauhan na tila dahado sila sa pagkakataong iyon. Kaya agad silang umurong at nagtakbuhan palayo. Lumapit si Zoe sa sugatang manggagawa at tinulungan itong makatayo. Sinabi ni Noah na ipadala sa kanya ang mga iyon kung sakaling bumalik sila upang manggulo muli. Iniabot ni Zoe ang isang business card, at nagulat ang manggagawa nang malaman na ang batang nasa harapan nila ay isang prinsipe ng kaharian. Wala namang pakialam si Noah sa papuri at lumingon siya kay Ali. Tinanong niya kung magkano ang kanyang buwanang gastusin. Nag-isip ito sandali, isinasaalang-alang pati ang pagpapagamot ng kanyang ina, at sumagot na humigit kumulang $600 ang kailangan niya buwan-buwan. Sinabi ni Noah na babayaran niya siya ng $2,500 bawat buwan upang makapag-focus siya sa pagkanta at lalo pang gumaling. Nagulat si Ali at halos hindi makapaniwala sa narinig, habang idinagdag ni Noah na tataas pa ang kanyang sahod habang siya ay lalo pang humuhusay. Pagkatapos noon, sinabi niyang tapusin ito ang kanta dahil nais niyang marinig kung paano ito magtatapos, saka bumalik sa kanyang upuan. Kinagabihan, pagbalik niya sa kanilang tahanan, sinalubong siya ng kanyang mga katulong. Bigla niyang napansin na ang mga tauhan mula kanina ay nakayuko sa lupa, humihingi ng pagkakataong makausap siya upang makapagpaliwanag at makapag-sorry. Alam niya ngayon lamang nila na pagtanto na siya ang prinsipe ng kaharian, ngunit hindi niya sila pinansin at inutusan ng katulong na paalisan ang mga ito, sinasabing ang isang prinsipe ay walang oras para makipagkita kung kani-kanino lamang. Dumating din ang kanyang nakatatandang kapatid na si Henry at sinabing tama ang kanyang naging desisyon, dahil mababawasan ang kanyang autoridad bilang prinsipe kung kakausapin niya ang mga karaniwang tao kailanman nila gustuhin. Sinabi ni Noah na hindi lamang iyon ang dahilan kung bakit niya sila pinaalis. Ipinaliwanag niyang nais niyang isipin ng mga ito na galit pa rin siya sa ginawa nila sa babae kanina, upang matakot ang mga ito at hindi na muling manggulo. Tinanong ni Henry kung sino ang babaeng iyon at bakit tila labis ang interes niya rito. Sumagot si Noah na mahusay itong kumanta at naniniwala siyang maaari itong maging malaking pakinabang sa kaharian kung lalo pa itong magsasanay. Ngumiti si Henry at sinabing bata pa siya ngunit mag-isip na parang isang matanda tungkol sa masalimuot na sitwasyon.